Abu. Tandaan, dalihong tandaan niya. Mas mahirap tandaan yung Luistro. Si Santo Mama, wag nyo na iboto si Santo Mama, ha? Si, ano na lang, si Abu ang inyong iboto. Okay? Hindi kasi alam nyo, mga kababayan, eto, maintindihan ko kung tayo ay nabudol at nagkamali. Maintindihan ko kasi talaga naman nagkakamali tao eh. Pero yung nakikita mo na during the campaign, kung ano ginagawa nito mga ito, at inulit mo pa rin yung pagboto at pampabudol, abay, pambihirang buhay rin. May tawag na ho dyan, ha? Ayoko na sabihin, pero wag naman paulit-ulit ang pampabudol. So this time, bumoto na tayo. Hindi kasi alam mo, isa pang halimbawa nito. Eto ha, dito sa, sa Taguig, meron isang tumatakbo dyan na sobrang yabang. Yung sobrang yabang na yan, ito yung feeling entitled na congresswoman na binastos din si VP Sara Duterte. Okay? Ngayon, ipapakita ko sa inyo na itong tao na ito actually ay nakasuhan. Bakit to? Ito, papakita ko lang yung kaso nila. Ayan, Etong si Abby Binay at si Pami Zamora sinampahan ng reklamo sa COMELEC. Nakasuhan, no? Bakit to? Kasi itong dalawan to, magkalahi ho ito eh. Magkapareho sila ng klase ng pagkatao. Okay? Papakita ko sa inyo para maintindihan ninyo kung bakit ko sinasabi ito. Kasi nga ito yung mga galit sa mga Duterte. Ito po yung mga lumalaban sa mga Duterte na ibubunyag natin ngayon ang kalokohan at katarantaduhang ginagawa nila. Ipakikita ho natin. Ito yung speech kung bakit sinampahan sila ng kaso. Ito po yung speech nila. Ipakikita ko lang sa inyo. Kaya tayo po ay nagdesisyon na tumakbo po sa Senado dahil dadalhin po natin ang laban sa Senado. So, ang konteksto nito mga kababayan, ito si Abby Binay nangangampanya sa Taguig. Okay? Kung saan yung EMBO na ang nagdesisyon na ay Supreme Court. At sinabi na po ng Supreme Court na sa Taguig yan. Diyan siya ngayon nagpunta at nangangampanya. Pinapanood ko na to sa inyo isang araw eh. At ang sinasabi niya, kaya siya tatakbo ng Senado para daw i-represent yung Makati. Mukhang nagkakamali ho ata siya ng tinatakbuhan. Kung ganun pala ang gusto niya, sana district congressman o congresswoman o district representative ang kanyang takbuhan. Kasi you're representing a district. Ang tinatakbuhan mo, Senado. Senado, ang concern niya, national. Hindi naman po distrito. So sobrang sablay. Ibig sabihin, tumatakbo ka lang dyan kasi may hidden agenda ka. Makati lang. Abay mga kababayan, ako'y nananawagan sa inyo sa buong national. Etong isan to, ang concern lang niya Makati. Bakit niyo iboboto to si Abby Binay? Makati lang pala eh. Mga taga Makati na lang bumoto sa kanya. Sa katunayan niya, nagkakagulo pa sila nung kapatid niya eh. Yung kapatid niya na senador, ngayon tumatakbong mayor. Hindi ayaw ayaw nito mawala sa kapangyarihan, kaya niya pinatakbo yung asawa niya. Tapos pamantakin mo, nilagay ba naman ng AKA dun sa COMELEC, dinagdagan niya ng pangalan na Abby kasi hindi nga naman kilala yung asawa niya, nilagay niya pa talaga yung pangalan niyang Abby. Ganon sila ewan ko kung anong tawag mo dyan, walang delikadesa, walang honor eh. Mantakin mo, nag-aaway sila ngayon doon dahil tumatakbo si Abby Binay, yung asawa niya, at saka si Dancy Binay na senador. Ang nangyari kasi, hindi na pwedeng, I think, hindi na pwedeng tumakbo si Nancy Binay. Kailangan niya na magpahinga for Senate kasi may certain period lang yan eh. Dapat pahinga ka muna. So ang ginawa niya, tumakbo na lang siya na mayor. Ibig sabihin, ayaw di mawala sa posisyon. Ito naman si Abby Binay, tapos na rin siya ng 9 years. Kasi tatlong term ng pagiging mayor, tatlong term na 3 years, so 9 years. Tapos na rin siya. Ayaw din bumitaw sa posisyon. Masyado ng lulong. Lulong sa kapangyarihan.
Kaya na lang, tumakbo po siyang senador. Ibig sabihin, no, hindi ang dahilan niya ay gusto niya magsilbi sa taong bayan. Ang dahilan niya ay kailangan niya lang ma-maintain yung power. At ito nga po yung power na sinasabi na kaya nga niya binobola itong mga taga Makati, para actually mga taga-Taguig na ngayon yan, para po para alam mo yun, para lang i-represent ang Makati. Nakakaya, di ba ho? Yan ang dahilan mo para ka tumakbo sa being senador? Kasi di naman pwede siya lang nasa Senado, di ba? Oo. So yan ang motibo niya kasi siya lang daw nasa Senado. Sino yon? Si Peter Cayetano, si Alan Peter Cayetano. Kahit dalawa pa sila. Dahil dalawa pa sila, si Pia Cayetano. So sa madaling salita, tumatakbo siya dahil inggit. O kaya tumatakbo siya dahil lang gusto niya na may power din sila. Power lang talaga eh. Mamaya papakita ko sa inyo kung bakit anti-Duterte ito. Kaya natin yan. Kaya yan! Para talagang demonyo. Kaya natin yan! Yeah. Ewan ko nga ba mga politiko ngayon? Dahil ang magiging kasama, kasangga, kaibigan po natin na kailangan po natin na may counterpart ako sa Kongreso ay ang isang Pami Zamora. Ayan, pinopromote niya na si Pami Zamora. Bakit? Okay ba? Okay? Ha? Si Pami Zamora po ay aking kinakapatid. Ayo, kinakapatid. Kaya pala. Kaya naman pala. So mamaya po, magsasalita po si Kong Pami. Papakitaan niya kayo ng mga limpak-limpak ng pera dahil marami siyang pondo. Yari ka, Pami. Papakitaan niya kayo ng maraming pera? Kasi marami siyang pondo. Bakit kaya marami siyang pondo? Bakit limpak-limpak ang salapi niya? Ako alam ko kung bakit. Sa tingin ko ito ay aking opinion lamang. Sa tingin ko kaya malaki ang kanyang pera, limpak-limpak ang kanyang pondo. Hindi po ako nagsabi Iyong kumare, yung kinakapatid mo, ay dahil siguro dito. Unang-una, the presidency of 2022 was mine already. Na nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na, united na for my candidacy. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things other than being President of the Republic of the Philippines. Would you like to comment on that? Then why didn't she run? Ayan na, ito na yung medyo may pagka-condescending na bastos. Bakit di siya tumakbo? Ganun eh. Why siya? Ugali nito parang spoiled brat eh. If she had it in the bag, she should have... Dapat tumakbo siya. Hirap na ba magsalita, ate? Huwag kang mag-alala, alam ko yan. Ganyan si Dada. Hoy! Ang ayos-ayos magsalita ni Dada. Dada, kamag-anak mo ba ito? Pasosyal kasi masyado. Tagalogin mo yan, te. You know, I mean, 2025 na eh. 2025 di ba? Ngayon mo pa sasabihin yan. Ngayon mo sasabihin yan? Siya. Di sana tumakbo siya. Yung presidency, kita naman nating lahat sa history, destiny yan. Kung talagang para sa kanya yon, then dapat para sa kanya yon. Ganyan po kabastos ito. Sorry. Kasi, di ba, I mean, what was that statement for? Then she should have filed to be president, to run for president, but she didn't. She filed to run for vice president, and now she's our vice president. So,
That's what it is. That's what it Yun is. siya. Yun siya. That's what it is. Pasosyal kasi, te. Ito po mga kababayan, pinapakita ko lang sa inyo. Isa ho ito sa mga bataan. Kasi ito yung time na dinidinig po yung kanilang pagbibintang diyan sa kamera. Kung matatandaan ninyo yung pinamumunuan ni Chua. Ito po yung time na yun eh. At lagi sila nagpapapresko, nagpapakwito mga ito. Kasi baka dahil sa pondo. Hindi natin alam, di ba? Hindi natin alam kung ito ba ang dahilan kung bakit maraming pondo si ating. Hindi, sa tingin ninyo, ito ba ang dahilan? Kasi ang bali-balita ito sa kamera. Sa totoo lang, hindi po, ang nagsabi po sa akin ito, mga congressman, kailangan sumipsip ka, bumanat ka kay VP Sara Duterte kung gusto mo ng pondo. Tapos naalala ko yung sinabi ni Abby Binay. Eto, maraming pera at maraming pondo. So naalala ko yun. Naalala ko tuloy ito. Sabi ko, hindi kaya totoo yung sinasabi ng iba? Mga kongresista natin, sinasabi nila na maraming pondo pagbabanat ka kay VP Sara Duterte. Gago! Ano sa tingin ninyo mga kababayan, yung kaya ang dahilan kung bakit maraming pondo ito si Zamora? Ang tanong, asan yun? Kaya ka tuloy na dedemanda, te. Ayan, kaya ka na dedemanda. Oh, apple na lang kulang. Hindi, kaya ka tuloy na didemanda eh. Kasi, etong si Abby Binay, pinagsasabi niya pa na, oh, ito, maraming pera ito. Oh, may pondo kayo. Ay, may maraming pondo ito. Oh, ito. Kaya Ulit. tayo po ay nagdesisyon na tumakbo po sa Senado dahil kaya natin yan. Dahil ang magiging kasama Kongreso ay ang isang Pami Zamora. Okay ba? Okay? Ha? Si Pami Zamora po ay aking kinakapatid. Ha? So mamaya po, magsasalita po si Kong Pami. Papakitaan niya kayo ng mga limpak-limpak ng pera. Dahil marami siyang pondo. Yari ka, Pami. So, papakitaan niya kayo ng maraming pera. Oh, ay, naku po. Eh, don't tell me na hindi pang-aakit yan. Kasi ang pang-aakit po ang datingan yan, di ba? Eh, ang tanong, may gagawin kaya ang Comelec? Hindi, kasi ito sorry, in fairness meron silang mga pinapatawag pero ang mabilis na aksyon nila ay yung disqualification nung kalaban ni Romualdez. Pero yung issue nga, 'di ba, yung issue kay kay Mayor ano ang pangalan nun, Mayor Degamo, 'di ba? Na tumatakbo, I think, di ko lang sure kung tama ito it's either 2 or 3. Basta mayor siya ng 2, tumatakbo siyang congresswoman ng 3, District 3. Hindi pwede yun. Kasi mayor ka eh. Kung gusto mo sanang tumakbo ka ng District 3, di sana hindi ka mayor ng District 2. Di ba ho? So ibig sabihin meron talagang problema po doon. Di ba? So sana po mga kababayan, tingnan ho natin. Talaga, bantayan natin tong Comelec. Mukhang merong problema dito sa Comelec eh. Diba? Kung sino lang yung kalaban, doon lang mabilis umaksyon. O, yung pagpapatawag, naintindihan ko yan. Pero yung bilis ng aksyon, naku po. Iba yung aksyon aksyon ng decision. Ang dami pa pong pending na dapat dinidisqualify. Kasama na po dyan yung kay Mayor Degamo, diba? Dapat dinisqualify na yan. Pinag-usapan na natin yan dito, bakit hindi?
O, ewan natin. O, eto na naman. Di ba? Kay itong si Congressman Zamora, Congresswoman Zamora, at saka itong si Abby Binay. Yan, lantaran ho. Na nang-aakit ng pera. Oh, maraming pera yan. Oh, maraming pondo yan. Hindi pala marami. Papakitaan kayo ng pera niyan. At maraming pondo yan. Ayan po ay caught on video. Alam nyo mga kababayan, nakakalungkot lang po. Dahil lantaran ngayon ng mga ganyang klaseng statement na tila, ewan ko kung nagbibingi-bingihan ba ang COMELEC. Pero gayon pa man, alam nyo mga kababayan, nasa kamay nyo naman yan eh. Tanggapin nyo yung pera, pero wag nyo iboto. Ipaalala ko lang sa inyo kung bakit ko nasabing anti-Duterte itong mga Binay. Alam nyo, bago pumasok si PRRD at umangat, ang number 1 na noon ay si Binay, yung kanilang tatay. Kasabayan niya yan, sila Marrojas eh. Kasi kung makikita ninyo sa kasaysayan, laging ganon. Laging yung oposisyon ang nananalo. Bakit? Kasi frustrated doon sa administrasyon na nakaupo. Kaya at that time, grabe ho, ang laki ng lamang ni Binay nun. Number 1 si Binay nun. As in, siya na po yung siya na po talaga yung alam mo yun, pero pumasok si Pangulong Duterte sa eksena. And kita nyo naman ang pag-angat niya during the campaign. And alam naman natin, tinalo niya po si Binay. Kaya talagang matindi po ang nitong bitterness na mga Binay sa mga Duterte. Malupit po talaga ang kanilang bitterness. Kaya nga kita nyo to, ito si kaya pala madaldal tong si Zamora. Kinakapatid pala ng mga Binay. O, di ba? Diyan pala makikita nyo na talagang, kaya pala maingay itong Zamora na to. Kasi nga, kinakapatid ng mga Binay. Ang mga Binay, galit nga sa mga Duterte. Ganyan no eh. Kasi yung pangarap nilang maging presidente, yung tatay nila, hindi natupad. Oh. So ngayon, gumaganti na lang sa mga anak. At eto na nga, gumaganti na. Di ba? So, sino ho yung nambastos kay BP Sara Duterte? Talaga nagpapapreskon pa. Baka sabihin nyo hindi binastos ng personal. Nambastos in a sense na tinan nyo naman ng pagsagot. Di ba? Hindi condescending. It is what it is. Mga ganun-ganun pa. Tumitirik pa yung mga mata. Kala mo merong kasi nga, po ni Binay. Kaya mga kababayan, ako po nananawagan sa inyo, Ako nananawagan po sa inyo. Sana naman, wag po natin iboto to si Binay, si Abby Binay sa Senado. Yan ay sigurado tayo, hindi yan magsi-second thought na i-impeach si BP Sara Duterte. Ito na nga lang niyang yung kanyang kinakapatid, ang daldal na against BP Sara Duterte. Huwag na rin po natin iboto yan si Zamora. Alam mo naman si Zamora. Ewan ko ba? Obvious naman ang galawan nila anyway, maraming salamat po. Kita-kita po ulit tayo sa susunod na ating video. Don't forget to subscribe and follow and share, like, everything. Kung ano mapindot nyo dyan, pindutin nyo na. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw.
ka, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang